Oh, kasi higit ko muna mainit na kape. Maraming salamat. Silyo, nabalitaan mo na lang. Ano yun? Isa na naman sa ating mga kasamahan sa gubat ang pamanaw. Katindahan ang sanunyan kung hindi tumatay. Ngunit ayaw siyang palibing ni Padre Curas pagkat sila mo sa tamang tao. At Anya, ang Diyos ay para lamang sa mayayaman. At ang mga pulubi ay hindi tatanggapin sa kanyang piling. Wala na ba kayo iba pang balita? Lagi na lamang yan ang naririnig ko nito mga nakaraang araw. May balita na ba kayo sa sagpa? Ha? Ano naman kaya mangyayari kay Bessie Palace? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Hindi mo ba nababalitaan? Dinakip siya ng mga guardiang sibil. Humihingi sila ng 5,000 piso para ang kanyang paglayat. Kapag hindi siya ng pagbayad, hatulad siya ng kamatayan. Ano't siya yung tinatapik? Umangga siyang magbayad ng bonus kapag yung pumataas. Yung unay kinis niya ang pagtas ng singil. Ayaw niyang mawalan ng kanyang mga aliyarian. Alam mo na hindi na niya kinayalapin ng ibinataw sa kanya. May mga usap-usapan din sa baryo na umabot hanggang Kapitan General. Nabalitaan daw nila si Tales ay may balang pumatay upang mapakuha ng pera at mahulihan din siya ng baril. Senyor Simon, may tutulong po ba ako sa inyo? 13 taon na nakalipas, nagtulungan ninyo ako. Dito rin sa lupaing ito. Tinulungan niyo akong ilibing ang aking ina. Bakit? Ano bang pagkakakilala mo sa akin? Isa ko kayong mabuting tao na nagpakita ng habag sa gitna ng isang malupit na daigdig. Basilio, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Baka masira mo ang aking pangalan. Marami pa akong binabalak. Maaari kitang patayin ngayon ding sandaling ito. Ngunit hinayaan mo na kitang mabuhay. Alam ko na gumapa pa rin sa iyong dibdib ang galit sa libon. Dahil sa kanilang kasakiman, namatay ang iyong kapatid. Nabaliw ang iyong ina. Para tayo magtulungan pa siya. Mama ka sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin? Sumaping sa akin yung magsimula. Anong kinabukasan ba nakikita mo para sa ating bayan? Isang lipunang walang saysay at bayang bihag ng pang-aapi. Hindi ko yan totoo, senyor. Basilio, konting tulak na lamang ang iyong kailangan. Kaya hindi mo na kita agad pinatay. Basilio, Walang hanggan po ang aking pasasalamat sa inyong naitulong noon, ngunit patawarin ho ninyo ako. Ang nais ko lamang ho sa buhay makapag-aral ng medisina. Ang nais ko lamang po ay magamot ang mga sugat na dulot ng digmaan. Hindi pa po ako handa sa isang imagsila. Ako'y magpapaalam na po. Sino kaya ang nagtagumpay sa huli? Si Padre Irene kaya? Marahil si Padre Sibilia? Huwag muna tayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa tiyak ang lahat. Huwag nating isipin agad na laban ng pamahalaan sa kalayaan ng bayang ito. Hindi ka pa rin ba nakatitiyak? Mga kaibigan,
Binubuksan ng mga Kastila ang kasilangan para sa minamahal nilang Pilipinas. Kaya naman dapat natin silang tulungan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga kautusan. Tagumpay mga kaibigan! Mabuhay! Mabuhay ang wikang Kastila! Tagumpay! Mabuhay! Tagumpay! Mabuhay! Tumahimik muna ang lahat. Nadaanan ko kaninang umaga si Padre Irene. Ikinuwento niya kung paano siya nagsikap upang mapagtibay ang ating paintulot para sa Akademya ng Wikang Kastila. Aniya, nagipagtalo raw siya sa buong konseho, kina Padre Salvo at sa General mismo. Sandali, ibig mong sabihin, paano niya sila napapayag? Ang mungkahi sana'y pansamantalang pagpapaliban ng ilang buwan. Ngunit, pinaalala ni Padre Irene ang kautusan ng Komisyon Superior de Instruksyon Primarya na nagsasabing kailangan talakayin at pagtibayin ang lahat ng proyekto. Ngunit matagal nang walang silbi ang komisyon na iyon. Tumpak! Ngunit sinuportahan din ni Don Custodio ang ating kailingan. Kilala siya sa pagtataguyod ng maraming proyekto, kaya't siya rin ang ating naging tagapagsalita. Kung gayon, nasa kamay ngayon ni Don Custodio ang ating kailingan. Oo. At ipinangako niyang maaprobahan agad ang ating paintulot bago matapos ang buwan na ito. Mabuhay si Don Custodio! Ngunit paano kung hindi pa rin sila pumayag? Una, gagamit tayo ng matatamis na salita upang makahingi ng tulong kay Ginoong Pasta at upang ipagtanggol ang ating panig. Pangalawa, ang mananayaw na si Pepay. Hindi pa ninyo siya naaalala. Makinig kang mabuti, Basilio. Napansin kong hindi mo man lamang binuksan ng mga pulyetong ibinigay ko sa iyo. Wala ka na bang malasakit sa iyong bayan? Hindi mo na ba ninanais na magbago ang kalagayan nito? Tulad ng iyong mga pasyente, huli ng lahat para sa kanila. Sa loob ng isang oras, sa hudyat ko, sisimulang himagsikan. Naplano ko na lahat. Tiyak ang aking tagumpay. Ang sino mang hindi sumama sa atin ay mamamatay. Basilio, narito ako upang papiliin ka. Ang iyong kinabukasan o ang iyong kamatayan. Ang aking kinabukasan o kamatayan? Kakampi ka ba ng pamahalaan o kakampi kita? Sa mga taong umapi sa iyo o sa iyong kapwa Pilipino? Pag-isipan mo mabuti, Basilio. Naubos na ngayong oras. Lalaban ako sa mga umapi sa amin o sa sarili kong bayan. At ano naman ang nais mong gawin ko? Abang-abala ang lahat sa kaguluhan, lihim kang papasok sa kumbento ng Santa Clara. Naroon ang isang babaeng kami lamang ni Kapitan Tiago at ikaw ang makakakilala. Isama mo siya sa pagtakas at sisiguraduhin kung walang kapahamakan ang sasapit sa iyo. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais ko siyang iligtas sapagkat siya na lamang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Senyor, huli na po ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Pumano na po si Maria Clara. Bandang ika-6 ng umagay siya'y binuwian ng buhay. Matagal na siyang may karamdaman at tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Marahil, ito rin ang dahilan kung bakit tumala ang kalagayan ni Padre Irene dahil sa labis na paggamit ng opyo. Patawarin ninyo ako, Senyor. Huli na po ang lahat. Senyor, ayos nang ho ba kayo?
Basilio! Nabalitaan mo na ba? Wala raw munang pasok. At maaari itong umabot ng 1 linggo. Napakagandang balita, hindi ba? Makakapagsaya na ako ng walang iniintinding aralin. Bakit? May nangyari ba? Sinasabing ipapa-aresto raw tayo dahil sa samahan para sa Akademiyang Wika ng Kastila. At ikinutuwa mo yun? Oo naman, dahil walang klase, walang pasok. Patawarin ninyo ako, Senyor Simon. Ako'y nagkamali. 4 na buwan mula nang kausapin ninyo ako tungkol sa inyong himagsilan. Tinanggihan ko kayo at tumakas sa inyong alok na sumama sa inyo. Ngunit ang naging kapalit ng aking pagtanggi ay yung walang hanggang pagdurusa at pagsisiyasat. Noong una, iniiwasan ko lamang ang anumang maaaring makasakit sa akin. Dahil doon, naging inutil akong kapatid at anak. Pinaliwala akong pagpaslang at pagpapahirap na dinanas ng aking sariling pamilya. At ngayong nalaman ko ang pagkamatay ni Julie, ang babaeng nais kong pakasalan. Napagtanto kong pinaparusahan ako ng Panginoon. Ang tanging hinihiling ko na lamang ngayon ay ang pagbagsak ng mga taong umapi sa akin. Karamihan sa mga tao ay sarili lamang din ang kapakanan at kayamanan ng iniisip. Ngunit sa aking himagsikan ay para sa bayan at para sa mga api nating kababayan. Halika, sumama ka sa akin. Basilio, Nitroglycerina. Dinamita! tama ka Basilio. Ngunit higit pa riyan ang halaga nito. Ito ang luha at pukot ng sambayanan. Ang bunga ng kawalang katarungan at pagtutos. Wala kang dapat ipangamba. Pag sinindihan mo lang parang ito, lilipas mo na ang 2 buwan. Habang nagaganap yun, punta ka sa bodega ng Chinong Siguro. Kukunin mo doon ang mga sandatang gagamitin upang ipagtanggol ang mga barikada. Maging handa kang barilin ang sino mang tumaging sumama sa ating himagsikan. Lahat sila? Lahat. Mga Indio, Mestizo, Chino, at Kastila. Lahat ng mga duwag at taksil na walang lakas ng loob upang ipaglaban ng tama. Anong saysay ng kanilang buhay? Ba ang tinuturo lamang nila sa kanilang mga anak ay ang pagkatakot sa katotohanan at katarungan. Basilio.
Basilio, ano ginagawa mo dito? Sumama ka sa akin, kailangan na natin umalis agad. Ayoko. Bakit naman ako aalis? Alam kong ano man ang gawin ko, hindi naman papasa akin ang aking iniibig. Kaya makinig ka sa akin. May nakatago mo ba rin sa loob ng bahay? At anumang oras maaari, kaya sumama ka na sa akin. Ayoko. Ayokong umalis. Sa huling sandali ng aking buhay, nais ko lamang manatili sa piling ng aking minamahal. Kung gano'n, bahala ka. Ano ito? May nakasulat. Yan Tessa Paris. Juan Crisostomo Ibarra. Di ito nakakatawang biro. Yan mismo ang nakasulat. Sandali, ipabasa muna natin ito kay Padre Salvi. Sulat kami nitong Ibarra. Ano ang atong gagawin? Hindi ito maaari. Padre! 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 Sandali. Saan mo yan dadalhin? Ginoo, sandali, makiran. Magnanakaw! Magnanakaw! Ano ang iyong pagdaramdam? Sa wakas, makikita ko na siyang muli. May nangyari ba? Kunti na lamang ang oras natin tira sa akin. Huwag din nating sayangin. Ayokong lisanin ng mundong ito na dala-dala pa rin ang aking mga lihim. Anak, may kailangan rin akong ipagtapat sa iyo. Marahil maging sa Diyos. Patawarin ka ng Panginoon, Ginoong Simon. Nalalaman niya ang lahat ng ating pagkakamali, maging ang ating mga pagdurusa. Masasaksihan natin ang walang hanggang kapatawaran ng Diyos, lalo na siya ang pumigil sa iyong himagsikan dahil sa marahas nitong pamamaraan. Ang kabayabaan ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng dahas, kundi makakamit natin ito sa pamamagitan ng karunungan at edukasyon. Sundin natin ang kanyang kalooban at magpasalamat tayo sa kanya. Sumasang-ayon ako sa iyo. Ngunit hindi ko rin lubos ang maitatakwil ang paniniwalang may kalayaang nakakamit sa pamamagitan ng digmaan. At sa tamang panahon, pagkakaloob mismo ng Panginoon ang ating kinakailangan upang maibagsak ng mga mandirigma ang kasamaan sa lipunan. Sapagkat sa pamamagitan nito, sisikat ang tunay na kalayaan sa buong liwayway. Naway patawarin ng Panginoon ang mga naligaw ng landas.
tanggapin ka ng inang kalikasan sa kailaliman ng kanyang mga karagatan, sa piling ng mga perlas at koroles ng walang hanggan niyang dagat. At kung muling kakailanganin ng daigdig ang iyong diwa para sa isang banal na layunin, naway gabayan ka ng Diyos lampas sa mahihinaong alon nito. Sa ngayon, mananatili kang payapa at hindi maaabot ng kasamaan. Ikaw ay mamamahinga sa sinapupunan ng karagatan.